Dito sa mundo ng cryptocurrency ay mabilis po ang takbo ng mga balita at ang mga kaganapan po sa politika tulad po ng inauguration ng bagong presidente ay maaari pong magdulot ng malaking pagbabago sa market. Sa darating po na January 20, nakatakdang maupo po itong si Pangulong Donald Trump bilang unang pro-crypto na presidente ng US. Dahil dito, maraming eksperto po ang nagsasabi na may ilang mga cryptocurrencies na maaari pong magdoble ang halaga or makaranas ng times 2 na increase bago po ang araw na ito. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang limang mga cryptocurrencies na posible pong makapagbigay ng malaking kita sa mga investors nito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, ang una po rito ay si Aave. Ayan, ano nga ba ang meron dito kay Aave at bakit meron po itong potensyal? Yan, itong si Aave ay kilala po siya sa kanyang DeFi o Decentralized Finance Coin. Sa taong ito ay nakapagtala na po ito ng 196% na year-to-date gain. Kung saan ay ito po yung nagpapakita ng malakas na paggalaw nito sa market. Ayon po sa crypto analyst na si Blance Capital, nananatili pong matatag itong si Aave kahit na ikumpara ito sa Bitcoin pair. Sa kasalukuyang presyo po nito, sinasabing kaya po nitong maabot ang presyong or price target na $530 at maaring posibleng umabot pa ito sa $666 na all-time high, kung saan ay ito yung magiging daan para sa isang times 2 increase mula sa kasalukuyang presyo nito. Bilang isang Pinoy trader, ang pagpasok po kay Aave ay magandang opsyon kung ikaw po ay naghahanap ng DeFi coin na may malakas na track record at positibong prediction. Ayan. Sunod po kay Aave ay itong si Nebula Stride or NST. Ang Nebula Stride token or NST ay bagong crypto po ito na naka-presale pa lamang at ito po ay nagkakalaga ng 2 cents or 0.02. Dahil dito ay marami pong eksperto ang naniniwala na mas mataas ang potensyal ng NST na makaranas po ng malalaking pag-angat dahil ito ay mura pa at nasa early stage ng investment. Bukod dito, ang Nebula Stride ay nagre-revolusyon sa financial space gamit po ang smart contract functionality nito. Dahil bago pa ito, ang mga unang investors ay may malaking pagkakataon na kumita ng malaki habang tumataas ang demand nito sa market. Ayan. Sunod po kay Nebula Stride ay si Hedera. Ayan, Hedera or H-Bar. Si Hedera or H-Bar ay nasa magandang posisyon po sa kasalukuyan, batay po sa parehong fundamentals at technical analysis. Sinabi po ng mga Bloomberg analyst na mas malaki po ang tsansa ng approval ng isang Hedera ETF bago ang iba pang malalaking cryptocurrencies tulad po ni Solana at XRP. Sa technical analysis naman ay pinapakita po nito ang pagbuo ng isang bullish pennant, kung saan ay nagpapakita po ng 40% hanggang 50% na short-term increase kung magtutuloy ang kanyang breakout. Para sa mga Pinoy investors, si H-Bar po ay magandang opsyon dahil sa solid track record nito at mataas na potensyal na kita. Ayan, sunod kay H-Bar ay itong si Ethena or INA. Ayan, ang Ethena or ENA ay malapit na konektado po sa pro-crypto initiatives ni Donald Trump. Yan, Pangulong Donald Trump. Particular po sa World Liberty Financial or WLFI. Kamakailan ay in-announce po ng Ethena ang partnership nito sa WLFI para sa stablecoin liquidity at saka rewards. Dahil dito ay nagkaroon po ng surge ang presyo ni INA kahit na ang ibang crypto sa market ay bumabagsak. Kung ikaw po ay naghahanap ng stablecoin na may potensyal na magbigay ng times 2 na gain, si INA ay magandang isama sa iyong portfolio. Yan, sunod naman kay INA ay itong si Tron or TRX. Itong si Tron or TRX ay isa pang crypto na posibleng magdoble ang halaga nito bago po ang Trump inauguration. Si Ginoong Justin Sun, siya po ang founder ng Tron, ay isa po siyang advisor para sa WLFI at siya po ay nag-invest ng $30 million sa project na ito. Dahil dito ay tumaas po ang kumpiyansa ng mga investors sa TRX. Kamakailan lamang ay naabot po ni TRX ang kanyang bagong all-time high
at may posibilidad na maulit ito sa mga susunod na linggo. Kaya sa mga Pinoy traders, si TRX or Tron ay isang maganda pong pag-isipan ito, lalo na kung nais mo pong mag-invest sa isang pro-crypto ecosystem. Ngayon ay ano po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders o investors? Yan, ang mga nabanggit na cryptocurrencies dito ay maaari pong magbigay ng malaking kita kung magiging maagap at maingat sa pagpasok sa market. Yan, itong sina Aave, HBAR, Tron, at saka INA ay mga established coins na may malaking pagkakataon para sa pagtaas ng presyo. Samantalang itong si NST ay isa po itong magandang opsyon kung ikaw po ay naghahanap ng mataas na high risk, high reward na senaryo dahil sa pagiging bago pa nito. Yan, bagong-bago pa lamang ito. Kaya yan, kung papasok ka lamang dito kung gusto mong mag high risk, high reward. Ayan. Gayunpaman ay mahalaga pong tandaan na ang crypto trading ay may kasamang mataas na paghanip. Ang tamang research, risk management at timing ang kinakailangan upang maiwasan ang malaking pagkalugi. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang pagtaas po ng mga cryptocurrencies na ito ay hindi lamang po dulot ng hype, kundi malalim na koneksyon sa mga kaganapan or event sa politika at mga mga projects na sinusuportahan ng mga kilalang personalidad tulad ni Pangulong Donald Trump. Kung ikaw po ay isang Pinoy investor, ito na ang tamang panahon upang pag-aralan ang market at humanap ng mga oportunidad na maaari pong magbigay ng malaking kita. Ngunit huwag po nating kalimutan na ang bawat investment ay may kaakibat po na risk. Kaya huwag pong magpadalos-dalos. Mag-research, planuhin ang iyong investment at tiyaking nauunawaan mo ang mga posibleng risk o panganib bago po mag-invest. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.